iyak din ni Tatang Ben, yung hagulgol talaga. Sige. Okay, magandang hapon sa inyong lahat at magandang umaga at magandang gabi sa mga nakikinig. At patutunghayan natin ang isang legendary debate of the day against JW versus Patri Passion. Sa kanang panig si Tatay Ben at ang kaliwang panig ay si Tatay Sebedo. A battle of the seniors to So wala makikialam yung mga bata tumahimik. So mga lulubugan na ng araw. okay, unang maglalatag ay sa panig ng AW muna tayo, Tatay Ben. Sige. Okay, Tatay Sebedo. Ang topic natin papatunayan ni pagkagigising ko. Papatunayan nila ni Tatay Ben na si Kristo, ano nga yun, Rasha, ikaw nga yung magpakilala ng topic. Okay, papatunayan ni Tatay Ben na si Jehovah ay si Jesus sa New Testament. Okay, affirmatibo si Tatay Ben, negatibo si Tatay Sebedo. Okay, Tatay Sebedo. Yes. Ikaw daw po ang unang maglalatag. Negative ako eh. Negative pala siya, Tatay Ben. Pambihira ka. Ikaw yung mag-unang maglalatag at mayroon kang 10 minuto. Okay? Ayan. 10 minuto starts now. Okay. Magandang araw o gabi sa ating mga tagapakinig. Ako ay isang Patri-Passionism belief, kalinya ng Trinitarianism, kalaban ng Trinitarianism, Arianism, lahat ng mga ism ng religion, ano? So, ang Patri-Passionism ay belief, pero ang aming Diyos, ang pangalan ng aming church ay Jesus Christ, the God, yung God, hindi yung tao, na Iglesia ni Cristo. So, papatunayan ko itong Biblia ay isang prophetic book, no? At lahat na nakahula dito ay yung iisang Diyos lamang din ang siyang gumanap na sumama kay Moses simula hanggang wakas, no? Lolo Ben, excuse, ang patutunayan mo lang na si Jehovah sa Old Testament ay si Jesus sa New Testament. Yun lang, ang dami mong patutunayan. Mamaya, katapos-tapusan, wala kang mapapatunayan yan. Stick lang sa topic, yun lang. Oo nga. Ni-introduce ko muna raw yung sa aming grupo. Sige. Palat. Patri-Passionism, kaya sinawag yan na Patri, Father. Yung Pasya, Hindi, may oras siya. Passion, suffering. Matakbo na ba yung oras sa pagpapakilala? Oo, pambihira ka, Tatay. Baka mamaya maubos yung sa pakilala, tagal mo pakilala. Isang Diyos lang yan na nakipagtipan kila Moises sa mga propeta at ginanap ang pagtigis ng kanyang dugo. Dahil yun lang ang main reason bakit may New Testament ay palitan yung literal na hayop. Alay nila Moises ginanap ang pagtigis ng kanyang dugo. Dahil yun lang, so walang ibang magliligtas kundi ang Diyos ng Old Testament. Pero may gagawin siya na yun ang hindi nyo mapapaniwalaan. Sabi sa Habakuk 1:5 na kahit na may magsaysay sa inyo hindi nyo papaniwalaan na natupad sa Acts 13:40-41 na ingatan nyo kayo mapag-abutan nung hula na yon at kayo mapaparam, ano? Sabi doon. At kahit na ibalita sa inyo yung ginagawa ni Yahweh ng Diyos ay hindi nyo papaniwalaan. So ngayon, maliwanag naman sa Psalm 47
Sinabi ni Yahweh, darating ako sa balumbo ng mga aklat. Si Yahweh nagsabi nun at dumating si Kristo sa Hebrew 10:7 sa balumbo ng mga aklat. Okay? So, gaya ng sinasabi ko, yan ay prophetic mo, ano? Ngayon, sinabi ng Diyos sa Isaiah 9:6, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. At ang kanyang pangalan, yung pangalan ng lalaki, tatawaging makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama. Prinsipe ng kapayapaan. Sinabi sa Isaiah 7:14, kapagkat mga anak ng isang sanggol, sabi dito sa 7:14 ay ang Panginoon na rin na nagbigay ng palatandaan, magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga, manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Natupad ito sa Matthew 1:23-24, nang isilang si Jesus, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ni propeta, ng propeta Isaiah. Si Isaiah nagsabi nun eh. Nung sinilang si Jesus, magliliyang isang dalaga at mga anak ng isang lalaki. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel. Hindi pa pangalanan, tatawagin. Ibig sabihin, alias, aka. Ibig sabihin ng Emmanuel, Emano, sa Hebrew ay with us, L is equal to God. Ngayon, kung sabi mong God is with us, at yan ay natupad, hindi mo pwedeng palitan yan ng Son is with us o Man is with us. Masisira ngayon yung pinakatupara ng hula. Okay. Ngayon, sa Judas 1:21-24, sa Judas 1:14-15, sabi rito, hinihula ni Enoch na ikapitong anak ni Eva at Adan, ano? Sinabi niya, dumarating ang Panginoon. Tama ang laksa-laksang banal. Wala namang ibang Panginoon sa Old Testament kundi ang Diyos ng Old Testament. Pero ba sinabing darating? Dumarating. Last 5 minutes. Patunayan din ng Jehovah's Witness na mapaparating nila si Jehovah. Dahil pag hindi nila naparating, lalabas, magkaiba. So, at si Jehovah. Ngayon, sa amin kasi, pag natupad ang hula, si Jehovah at Jesus ay isa. Okay? Ngayon, yung kinain na mana, si Kristo na din. Sabi sa talata, kumain ng mana ang inyong mga ninuno, at sila na ako ang pagkain bumaba sa langit. Pagtipan, sa John 6. At yung nakita naman ni Moises, na face like God, yung anghel, sabi nila, pero yun ay si Kristo, si Jesus, yun yung nakita ni Moises sa Mount Sinai, na nagtalokbong siya ng kanyang muka. Sabi sa 2 Corinthians 15:4, habang binabasa nyo ang kasulatan, kayo'y may talokbong pa. No? Sa 1 Corinthians 15 yun eh. At maaalis lang ang talokbong na yon, yun ay kung mahahayag si Kristo sa inyo. So, maliwanag na si Jehovah na yung nakita na yon. Ngayon, sa Isaiah 6:1-3, nakita na naman si Jehovah ni Isaiah. At sumulat siya patungkol sa kanya sa John 12:42. Nakita ni Isaiah ang kaningningan ni Jesus, ni Jehovah. Nakita rin si Jehovah. At sumulat siya patungkol sa kanya. Ngayon, sa John 8:56-58, sabi ni Jesus, nakita ni Abraham ang aking pagdating at siya'y nagalak. Wala ka pang 50 taon, nakita mo na siya. Bago pa ipanganak si Abraham, ako na. Sino ba yung Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob? Natural, yung nauna sa kanya na si Jehovah, si YHBH, Exodus 6:4. Hindi ako nagpakilala kay Jacob sa ganitong pangalan, sabi. Ngayon, sabi ni David sa Matthew 12:34,
Si David na rin ang tumawag sa aking Panginoon. Paano kung magiging anak ni David? Si Jehovah lang naman yung Panginoon ni David. Sino pa itatawagin ni David sa 80? Nako nyo. Kaya nga, yung dumating na yan, ay yung ding Diyos ng Old Testament. Dahil hindi yan makikita ng mga propeta kung hindi yan yung Diyos na nakikipagtipan sa OT. Ngayon, si Miguel, yan yung face like God. Nagpapadala muna yung anghel nagpapadala muna Yahweh ng anghel niya. Saka siya nagsasalita at siya yung lalabas na kausap ng mga apostol na yun, nila Moises. Pero sa Deuteronomy 18:12-13, si Yahweh mismo yung naging tao na yun. At sa Genesis 3:8, yung naglalakad doon ay si Kristo na rin. Kasi siya lang naman yung nag-iisang Diyos sa John 1:1-14 at naging tao salita na nagsalita ng let there be light. Magkakatawan tao ako at pinatunayan niya ng 2 Corinthians 4:6 ang Panginoon na si Jehovah yung nagsalita ng for God commanded the light to shine in darkness. In the face of Jesus Christ. Siya rin dumating na yan. Ngayon, napakaraming ilang minuto na lang. Kaya nga, kung babasahin natin yan, okay. So, yan ay puro katuparan ng Hebrew. Kaya nga sabi sa Hebrew, 1, kung babasahin ninyo yan, si Pablo ay pinagkukuha yung sinasabi ni David patungkol kay Jehovah. Inilagay lang ni Pablo yun, kinokot lang ni Pablo yun. Kaya pagkin ninyo yung Hebrew 1:5, ikaw aking anak, ako ang iyong ama. Natupad yan. Yung tinupad yung Psalm 2:7 dahil yan sinasabi ni David. Na pinatungkol doon sa dumating na si Jehovah din. Kasi hindi naman si Pablo nagsalita dyan eh. Si David. Ikinote lang ni Pablo. Kaya sabi, tungkol sa anak, sinabi niya, ang iyong throne, Diyos, pakailanman. Nasa awit 45:6 na yan, na sinasabi ni David, Jehovah, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Sa Hebrew 1:10, ikaw, Panginoon, lumikha ng sangkalupaan, ng kamay gumasang kalangitan. Awit 100-25 yan. Ikinote na naman ni Pablo, yung sinasabi ni David, patungkol kay Jehovah. At yun ay dumating bilang kordero. Na sinabing anak, na akala nyo nagkaanak yung Diyos, hindi ninyo alam na yung mga Israelita ang naging anak ni Kristo. Dahil nakasulat yun sa Acts 13. Na tinupad ng ating mga ninuno. Nang sabihin niya sa awit 2:7, sabi ganon. Ano sabi? Na kanyang tinupad sa atin ng muli niyang buhayin si Jesus. Si Kristo rin bumuhay sa sarili niya. John 2:19-22. Ito, ang sinasabi sa ikalawang awit, sabi sa Acts 13:13, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Naging anak ni Kristo lahat ng Israelita. Nakuha nyo? Yan yun. Kaya walang ibang salita dyan, kundi yung salita ni Jehovah, na inulit-ulit lang ng mga propeta na ginanap mismo ni Jehovah na siyang si Kristo na nasanyong tao. Kaya nga sabi sa 1 Timothy 3:16, God manifest in flesh. Justified by the Spirit, seen by the angels, preached unto Gentiles. May iba pa bang ipilit sa Hentil? Si Kristo na. Kasi siya yung Diyos mismo na pinaglilingkuran ni Pablo, yung Diyos ng kanyang kanununuan. Ngayon, darating, simula't wakas, Alpha Omega, today and forever, ay si Kristo na.
Sige, salamat. Hello. Ano, tatanong na ba ako? Walang moderator. Hindi marinig si Rasha, oy. Diyan ba ang moderator natin? Asya, magtiis ka muna. Walang may gustong pumalit. Sir Ben, ito, Di bale. Nasa isip naman na yung mga ito nakikinig. ang unang tanong, Sir Ben. Ah. Itong sa awit 40, talatang 7. Ang sabi, narito ako, yun ang nakasulat sa balumbon tungkol sa akin. Ito ba si Jehovah? Oo. Nakalagay yan sa MBB, kahit basahin mo, dumarating si Yahweh na makapangyarihan. Mga ganon. Sinabi yan. Paano, ano ang patunay mo na si Jehovah itong tinutukoy na narito ako, yun ang nakasulat sa balumbon Kaya tungkol ay sa akin? Psalm 47, si Jehovah nakalagay doon. Mayroon bang salitang Jehovah sa 40 verse 7? Sa MBB meron. Meron ba Jehovah? Pwede bang basahin nyo, Sir Ben, sa Magandang Balita Biblia? Psalm Awit 40. 47. Pakibasa po, makinig ako. Psalm 47. Tingnan natin kung may Jehovah ba dyan. 47. Pakibasa po. Hello? Hello? Pakibasa kung may Jehovah ba nakasulat dyan sa talata 7. Meron po, wala. Yeah. Tingnan natin sa ADB. Hindi, MBB sabi mo eh. Sige, pagbibigyan kita. Iba kasi yung MBB. Sir Ben, maubos ang oras ko. Wala kang mabasa. Ito sa 8. Tanong ko sa 8. Ah. Aminin mo ba na itong nakasulat sa balumbon ay meron pa siyang Diyos? Wala na siyang Diyos kasi siya yung nakahula na yan lahat. Di ba sinipi mo ang Hebreo? Yung Hebreo. Oo. Oo. Siya nga yun lahat. Tinuhula ni David John, kinote lang ni Pablo. Aminin mo ba na sabi na ni ito- David kay Jehovah lahat yan. aminin mo hindi si ba na Pablo itong sa awit 47, kung ituloy mo lang sa 8, ay meron siyang Diyos? Oo. Itong sabi, O aking Diyos, kaligayahan kong gawin ang kalooban mo. Aminin mo, may Diyos pa siya. Hello? Oo, prophecy yan eh. Sige, prophecy ni Yahweh yan na darating. Ngayon, kung si Jehovah ito sabi mo, may Diyos pa siya, sino ang tinutukoy niyang aking Diyos? Pagkayari niya kasing maging tao, akit niya sa langit. Nakahula, nasa Isaiah 43 na yan, na may tinig sumisigaw sa ilalim, paganda si Jehovah ng daan. Sinamin naman ni Juan Bautista, na Elijah, sa John 1:22-23, na siya naganda ng daan kay Jehovah. Kaya siya yan. Okay, iwan natin yan. Oh. Sinipi po ninyo ang Isaiah 9:6 Oh. na si Kristo rito ay mighty God. Oh. Sa city po, sa talata 7, kapag ituloy natin sa 7, tanggap pa ba na ang gumawa nito, o ang gagawa nito, o ang gumawa nito, ay si Jehovah? Oo, nagkatawan tao siya, yan siya nga si Kristo. Kaya nga isinilang yan eh.
Kaya nga pinanganak yung bata, di ba? Sabi, may God pa bang iba? Sabi niya, mighty God. May iba pa Okay. bang God na tinutukoy dyan? May mabasa ka ba sa Biblia na si Kristo ay Almighty God? Meron. Kasi ang Revelation topic po ninyo, 1. patunayan ninyo na si Jehovah sa Old Testament ay si Kristo sa New Testament. Oo, kaya nga, Revelation Ayun, 1. sa Old Testament, aminado ka si Jehovah, Almighty God. Oo. Sa New Testament, mabasa mo ba si Kristo, Almighty God din? Oo. Anong talata? Almighty God. Oo. Kaya Si Kristo nagpasulat. ay Almighty God. Ano pong talata? Revelation 1:8, mighty God siya. Sabi rito. Sabi rito. Sa Revelation 1:8, Revelation 1:8 Oo. po, meron ba pangalang Kristo diyan nakasulat? Siya nagpapasulat yan eh. Hindi ba Hindi, binaba? may mabasa bang pangalang Kristo sa Revelation 1:8? Meron sa 1:7. Hindi, Sa 1:8 ang sagot mo, 1:8 eh. Kaya nga, si Doon Kristo tayo sa tinutukoy 8. sa 1:6, 7, and 8. Sabi nga rito, kay Yeso Kristo ang kapurihan kapangyarihan magpakailanman. Sir Ben, Pagkatandaan 8 nyo, yung pangalan. darating siya nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng ulo. 8 yung tanong ko, Sir Ben. Sa 8. Kung Alpha Wala at akong Omega, tanong. yun yun. Kaya siya yung makikita ng Diyos, sabi ron. Ang Sa tanong lahat. ko po, Sir Ben, nasa Oh. 8, wala sa 7. Kailangan may mababasa mo rin sa is. Ikaw naman huwag kang puputo. Mahirap yung pulot, no? Basahin natin context. Okay, ngayon, Oh. aminin mo ba na ang salitang Emmanuel, ang kahulugan ng pangalang Emmanuel, ang Diyos ay kasama natin? Correct. Tama. Kasi Imano means with us, L equal to God. So kahulugan ng pangalan niyang Emmanuel, ang Diyos kasama natin. Kahulugan ng pangalan, no? Yung pareho ba yung kahulugan? Pareho na ba yung kahulugan ng pangalan? At ang nagmimi-ari ng pangalan, magkapareho ba yon? Pareho lang yun. Yung dumating, katuparan nga yun eh. Kasi sinabi rin sa Matthew 1, nung isinilang si Kristo, natupad ang hula ni Propeta Isaiah. So lumalabas siya yung katuparan na yun. Kaya siya Oo si nga. God with us. Maliwanag. Di ba? Noong si Kristo, naputol na yan, naputol na, sir. Hindi. Kaya God yun. Pareho ba yung Oh. kahulugan ng pangalan at ang nagmimi-ari ng pangalan? Pareho ba yon? Oo, Parehas na. parehas lang yun. Pag sinabing pangalan mo, ikaw yun. Kaya nga sinilang ka, Halimbawa pinangalanan sa Biblia po, ang kahulugan ng pangalan na mayroong pangalan sa Biblia na halimbawa sila Andres at yung kanyang kasamang apostol at tinatawag silang Boanerges, mga anak ng kidnap. Ganito yan. Ganito lang yan. Parang si Andres Bonifacio ng KKK ay tatawaging Supremo. Ganun lang yon. Parang No. alias yung kaya yung kanyang Sige, pangalan iwan natin yan. tawagin Emmanuel. Ganun yon. Iwan natin yan, no? Sige. Sinipin po ninyo ang 1:6 hanggang 3. Ito ba'y nagpapatunay na si Jehovah sa Old Testament ay naging Kristo sa New Testament? Kasi yung kinakain nilang mana na yan, ako ang manang bumaba. Hindi po, Isaiah galing sa langit. 6:1. Ayun. Ha? Isaiah 6:1 po hanggang 3. Yung 1:3, oo. Yan, si Kristo yan. Yung banal-banal-banal na yan, na nasa Revelation 5:6, saka Revelation 4:5, na banal-banal-banal. Kaya nga sabi sa John 12:41, nakita ni Isaiah ang kaningningan ni Jesus at sumulat siya patungkol sa kanya. Sino pa yung nakita na yan? Hindi ba yung si Jehovah nyo? Di ba? Itong Para- ito nakasulat dito. Ano ba nakasulat dito? Jehovah o Kristo? Sa 6:1-3, basahin nyo sa aklat mo. Basahin mo ngayon kung sino yan. Hindi, wag po kayo mag-utos. Ako pong nagtatanong. Yun. So, sabi ko nga sa iyo, si Jehovah, yan yung nakita ni Isaiah. Kahit basahin na mo yung Dahil ba sa nakita? Sir Ben, dahil ba sa 7:42. nakita? Ibig sabihin, siya na si Kristo? John 41, sorry. Ha? Dahil ba siya ay nakita, sabi nung sa Isaiah 6:1 hanggang 3, dahil siya ay nakita,
siya na si Kristo? Oo, kasi doon lumabas yung hula na bulagin yun yung sarili ah. Hindi ba Okay. nasa yun? Tuloy-tuloy yun hanggang 10. Oo, basahin mo yun. Ngayon, Oo. Bulagin yun siya. okay, Oh. Ah, mga kaibigan, mga tagapakinig, ang tema po o topic na patutunayan ni Sir Ben, ganito. Ako po si Mr. Zebedeo Zaidi. Zebedeo talaga pangalan ko. Zaidi. 64 years old, Jehovah's Witness. Ngayon, ang paksa na patunayan ni Sir Ben, papatunayan niya na si Jehovah sa Old Testament ay naging si Kristo rin sa New Testament. Pero, ginamit niya ang mga talata sa Biblia, pero titingnan ko ngayon kung meron ba siyang naitayo na nagpapatunay na si Kristo si Jehovah sa Old Testament ay naging Kristo na sa New Testament. Ang una niyang ginamit bilang prueba, itong awit 47. Tinanong ko siya, ito ba si Jehovah? Yung nakasulat dito na narito, ako yun na nakasulat sa balumbon tungkol sa akin. Ito ba si Jehovah? Sagot niya si Jehovah eh. Pero mali po eh. Kasi kung babasahin natin ang 47, sabi rito, pagkatapos sinabi ko, narito, ako yun na nakasulat sa balumbon tungkol sa akin. Si Kristo po ito, hindi po ito si Jehovah. Ay maling-mali po si Sir Ben pag sabihin niyang ito po ay si Jehovah. Ito po ay hula tungkol sa anak ng Diyos na si Kristo Jesus. Kaya ang tanong ko sa kanya, kung si Jehovah Almighty God, may Diyos pa ba siya? Kasi dahil itong isang nakasulat sa balumbon, inihula, meron siyang Diyos. Ituloy natin sa 8. Sabi, O aking Diyos, kaligayahan kong gawin ang kalooban mo. Ito ay hindi tumutukoy kay Jehovah. Ito ay hula tungkol kay Kristo. Kailanman ay walang hula na si Jehovah ay susunod. Ibig sabihin na si Jehovah mismo susunod sa kanyang, o meron pa siyang Diyos. Wala na si Jehovah bilang Almighty God, wala po tayong mababasa sa Biblia na meron siyang inaangkin na o tinatawag na aking Diyos, possessive. Wala po. Ngayon, nung ito ay natupad, basahin natin sa Hebreo. Ito sa Hebreo, Kabanatang 1. Nung natupad ito, itong sabi, kung ating basahin dito sa 9, iniibig mong katwiran at kinaputan ng kasamaan. Kaya naman ang Diyos, ang iyong Diyos, ay nagpahid sa iyo ng langis ng kagalakan ng higit kaysa mga kasamahan mo. Tingnan nyo, itong anak ng Diyos, ano sabi rito? Ay meron pa siyang Diyos. Kaya naman ang Diyos, ang iyong Diyos. Sino ito tinutukoy rito? Kung iatras natin sa 5, sabi rito, halimbawa, sino sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos, ikaw ang anak ko, ngayon, ako ay naging iyong ama. Ito tinutukoy niya si Kristo. Kaya, maling-mali kung itong awit 40, talatang 7, ay sabihin niya na ito ay si Jehovah. Sa lahat ng mga talatang binasa ni Sir Ben, wala siyang napatunayan na si Jehovah sa Old Testament ay naging Kristo naman sa New Testament. Dahil unang-una mga kapatid, ganito po ang pinapakilala ng Biblia. Ang tanong diyan, si Jehovah na Almighty God, siya ba ay nagbabago ng kalagayan? Ito po ang sagot sa Malakias 3:6. Malakias 3:6 ang sabi, dahil ako si Jehovah, hindi ako nagbabago.
Diyos mismo ang nagdeklara, sabi ni Jehovah, hindi ako nagbabago. Sa kanyang pagka-Diyos, hindi siya nagbabago. Ngayon, kung sabihin mo si Jehovah na Almighty God ay naging Kristo, ay nagbago na siya. Maling-mali kasi ano ba ang kahulugan ng salitang Christ? Ang kahulugan ng salitang Kristo ay Mesiyas o isang pinahiran ng Diyos. Pinahiran ng Diyos. Kung si Jehovah ay naging Kristo, edi salungat sa Malakias 3:6 na si Jehovah hindi nagbabago. At kung si Jehovah ay naging Kristo, ibig sabihin, siya naging anointed, naging pinahiran, granting. And tanong ko ngayon, sino ang nagpahid kay Jehovah? Who anointed Jehovah para maging Kristo siya? Pag masagot mo na si Jehovah ay pinahiran, aminin ko na si Jehovah ay naging Kristo. Pero mali eh. Kasi ang hula sa Isaiah 61, baliktad ang hula rito sa Isaiah 61:1, si Jehovah ang nagpahid kay Kristo. Pansinin mo ang hula sa Isaiah 61:1. Babasahin ko. Ang Espiritu ng kataas-taasang Panginoong Jehovah ay sumasa akin dahil inatasan ako ni Jehovah na maghayag ng mabuting balita sa maamo. Isinugo niya ako para pagalingin ang mga may pusong nasasaktan, para ihayag ang paglaya ng mga bihag at ang pagbumulat ng mga mata ng mga binilanggo. So maliwanag dito na si Kristo ang tinutukoy rito na inatasan o pinahiran. Ibig sabihin ng inatasan, He was anointed. Kung sabihin mo, si Jehovah naging Kristo, ibig sabihin ngayon, lumalabas si Jehovah anointed. Si Jehovah naging Kristo. Sino ang nag-anoint kay Jehovah? Ayan. Hindi mo na masagot yan. Titingnan ko mamaya kung may solusyon ka dyan. Kaya, mali pag ituro natin na si Jehovah naging Kristo. Ano pa? Isang matibay na patunay, si Jehovah hindi nagbabago. Pangalawa, si Jehovah po ay hindi namatay. Ito po ang patunay sa Habakuk 1:12. Pansinin ninyo ang pahayag mismo ng Biblia, ang salita ng Diyos. Ito po ang pahayag tungkol sa Diyos. Ang Diyos ba ay maaring mamatay? Si Jehovah ba ay maaring mamatay? Tulad ni Kristo? Ito ang sagot, Habakuk 1:12. Hindi ikaw ay mula sa walang hanggan? O Jehovah, o aking Diyos, aking banal na Diyos, hindi ka namamatay. Ang tunay na Diyos si Jehovah, kailanman ay hindi namamatay. Ating Panginoon sa Kristo, siya ay namatay dahil nga haing pantubos sa ating mga kasalanan. Ayun. Kaya ngayon, okay, thank you. Kaya ito patunay na iba si Jehovah, iba si Kristo, hindi nagbabago si Jehovah eh. Ngayon, yung sinipin niya na nakita si Jehovah sa Isaiah, kabanatang 6, tingnan natin. Sa 6:1 ng Isaiah, ginamit niya ito eh. Ito ba'y patunay na si Jehovah naging Kristo? Nung taong namatay si Haring Uzias, nakita ko si Jehovah na nakaupo sa isang matayog at mataas na trono at pinupuno ng laylayan niya ang templo. Oh. Nakita ni Isaiah si Jehovah. Pero ang totoo, ang tanong, literal ba itong nakita ni Isaiah? Hindi po dapat intindihin na ito ay literal talagang nakita ni Isaiah si Jehovah. Dahil, maliwanag po ang pahayag ng Biblia. Maging sa panahon pa ni Moises na walang taong makakakita kay Jehovah, yung personal talaga si Jehovah, yung hindi talaga represented by an angels, kung si Jehovah talaga makikita, ano ang sinasabi sa Exodus 33:20? Ganito po ang mababasa natin. 33:20.
Pero dinagdag niya, hindi mo pwedeng makita ang aking mukha dahil walang taong makakita sa akin at mabubuhay pa. Kung talaga nakita niya si Job, patay na sana si Propeta Isaias. Hindi na sana siya makapagsulat, di ba? Kaya wag po yung pagbasa natin nakita ay personal na talaga si Job. Maging ganun pa man, hindi po ito nagpapatunay na si Jehovah sa Old Testament ay naging Kristo sa New Testament. Hindi po eh. Magkaiba po. Si Jehovah ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa tanong ko nga, meron bang talatang mabasa mo sa Biblia si Kristo ay Almighty God? Sabi niya, ang sagot niya sa akin, yung Apokalipsis 1:8. Ang tanong ko, may Kristo ba dyan? Sa 8. Ako ang Alpha at ang Omega, ang sabi ng Diyos na Jehovah, ang isa na siyang kasalukuyan at narating, makapangyarihan sa lahat. Tanong ko, may Kristo ba? Anong ginawa ni Sir Ben? Umatras siya sa 6 at 7. Maging sa 6 po, talo pa siya rito dahil sa 6, ang sabi ni sa 6, at ginawa niya tayong isang kaharian, mga saserdote ng kaniyang Diyos at Ama. Tingnan mo, kung si Kristo itong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa 8, sa 6, meron siyang kanyang Diyos at Ama. Ibig sabihin, meron bang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Almighty God, na meron pa rin siyang position, Diyos at Ama? Okay. Hello. Maganda. Hello. Sebedo. Akala ko nawala na, nalinawan na si Tayben. Sebedo, Diyos ba sa inyo si Kristo o hindi? Pakiulit po tanong? Diyos ba sa inyo si Kristo o hindi? Hindi po yan ang paksa, sir. Hindi po yan paksa. Kahit Ang hindi paksa po ninyo, tinatanong ang ko lang paksa po kung ninyo, papasok doon. patunayan nyo na si Jehovah sa Old Oo Testament. nga, kaya nga, sumagot ka sa tanong, Mr. Moderator, wala nga lang moderator, tinatanong ko nga lang kung Diyos ba si Jesus sa inyo o hindi. Ito, sagutin kita para masaya ka. Ayon Ano? po sa hula, Isaias 9:6, sinipin ninyo, siya po ay inihulang gagawin siya ni Jehovah na Mighty God. Hindi po Almighty God. Kaya hindi po sila pareho. So, kapag ka ang, sabi mo, si Kristo anak ng Diyos, kanina. Hindi pa kami sabi niyan. Ikaw Ang nagsabi Biblia po kanina. mismo. Kahit i-rewind mo yung salita, sinabi mo na si Kristo ay anak ng Diyos. Anong problema niyan kung anak siya ng Diyos? Ngayon, kung ang Diyos nagkaanak, ano anak niya? Diyos o tao? Mabasa rin po natin anak siya ng tao. Ibig po sabihin na tao rin ng Diyos. Okay. Sinabi mo kanina, doon sa Hebrew, na kailanman si Jehovah mo hindi tumawag ng ibang Diyos. Bakit hindi Ano mo po tanong? binasa 1:8 saka Hebrew 1:10? Basahin natin. Sino nagsasalita sa Hebrew 1:8? Hindi, magtatanong po kayo. Okay nga, tinatanong kita. Sino nagsisalita sino ang tinatawag na Diyos ni Jehovah sa Hebrew 1:8? Ito po sagot, Sir Ben, nakinig po kayo. Okay. Dito po sa Hebrew 1:8, Sino tinatawag ay ng walang, sandali, patapusin mo pa ako. Diyos? Hindi po tinawag ni Jehovah si Kristo rito na aking Diyos. Hindi niya tinawag na aking Diyos. Yan, basahin Samantalang mo sa 9, samantalang po sa 9, ay tinawag ni Kristo na meron siyang Diyos. yung sa Gis. Sa Gis naman tayo. Sino tinawag ni Jehovah dyan na, Diyos, ikaw lumalang ng langit at lupa. Sino tinawag niya dyan? Sa Gis. Dito po, ang mababasa natin, ang pasimula o Panginoon, inilatag buong pundasyon ng lupa at ang mga langit Sinasabi ay yan gawa ni Jehovah ng mga kamay sa mo. kanyang anak, di ba? Di ba yun ang sinasabi mo?
Sinasabi ni Jehovah yan bago isugo yung anak, di ba? Tama, Ito mali? po sagot. Ito po O, sagot. kaya nga. O, Ito sino po sagot. tinatawag ni Jehovah? Kaya nga, magkaiba si Jehovah sa kay Kristo dahil itong Teka, basahin natin, nung ha? kilalang si Sinabi Kristo ni po ang Jehovah, ikaw, Panginoon, ang Huwag mo lumikha ng paputulin. kalupaan. Sinasabi niya sa anak. Sabi mo, walang tinatawagang ibang Diyos yung Jehovah mo. ito po sagot. Paano ka na? Sa talatang Diyos po, sa talatang Diyos, wala po tayong mabasa na aking Diyos. Sa 1.8, ito. Wala. Ito, sa 1.8, sabi ni Jehovah, nung susuguin yung anak niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan pa man. Ikaw maghaharing may katarungan. Eh, ba't sabi mo, walang tinatawag na Diyos yung Jehovah mo? Eh, tinatawag Ganito po, niya pala makinig po kayo sa sagot ko. Diyos. Magkaiba po yung tawag niya na ang iyong trono ay Diyos, magkaiba yon sa aking Diyos. Possessive. Yan ang walang mabasa sa Biblia na si Jehovah may tinatawag na kanyang Diyos. Samantalang si Kristo, Sino ba ang meron siyang humula Diyos. nito? Sino ang humula nito? Kilala mo? Wala problema yan. Eh, hindi naman natin topic. Yan Sino ang mula yan? sinasabi ni David kay Jehovah. Yung Hebrew 1, awit 45 yun. Kasabi Eh, mo. tanong po kayo, Sir Ben. Tanong po kayo. Huwag kayo. Tanong. So, may tinawagan pa lang Diyos si Jehovah. Sabi mo, wala. Bakit tanong, Sir Ben? Anong tanong mo? Ito pa tanong. Kapag sinabi ba na kailanman hindi sinabi kanino mang anghel na siya magiging anak ko, anghel ba yung magiging anak ng Diyos? Hindi nga sinabi. Kanino mang anghel na siya magiging anak? Wala pa sa paksa yan kung anghel si Kristo hindi. Ang paksa po, patunayan mo si Jehovah naging Kristo. Wala po kayong napatunayan. Hindi, gagawin mo nga, sa sagot mo, paghihiwalayin mo. Eh wala pa kayo sa topic eh. Huwag kayong lumabas. Hindi Wala pa naman ang anghel sa sinasabi topic. ko rito eh. Ang pinapatuntunan ko rito, anghel at Diyos sa langit. So, hindi yung anghel ang nagkatawan tao, kundi si Jehovah mismo. Eh wala pa kayo sa paksa. Wala tayong paksa sa anghel. Hindi naman Paksa anghel po, na ang Jehovah, inaano. naging Kristo. Ang tinutukoy ko rito, yung possible na magkakatawan tao. Naku ba? Kasi hindi nga, ang kasama niya sa langit, anghel. Eh wala naman siya sasabi magiging tao doon. O, adi sino yung naging tao? Tanong po, huwag ka magkonklusyon. Tanong lang. Yan ang tatanong ko eh. O, ngayon, sinasabi mo kanina na si Kristo'y anak ng Diyos. Biblia po, may sabi. Hindi ako. O, ngayon, may anak ba yung Jehovah mo? Na isa pang Diyos? May anak ba si Jehovah? Na isa pang Diyos? Mayroon tayong mababasa. Babasahin ko sa inyo. Ito po. Ito po sa awit. Awit 2. Ito sabi. Ito. 2, talatang 7. Ipahahayag ko ang sinabi ni Jehovah. Sinabi niya sa akin, ikaw ang anak ko. Ngayon ako ay naging iyong ama. Ito tinutukoy niyang anak, si Kristo. Saan Ngayon, natupad basahin yan? mo sa akin. Ngayon, basahin mo sa akin na si Jehovah ay naging anak. Saan natupad yan? Pagbabasa mo, Seven, ito hamon ko. Pinabasa mo. Saan natupad yan? Pagbabasa mo na si Jehovah ay naging anak, talo na ako. Saan natupad yan sa kasulatan? Ito Alam mo, natupad saan? na nung naging hari si Kristo. Mali. Ito ay tungkol sa kanya paghahari. Sa 13 yan, ano? Ang naging anak ni Yahweh dyan ay yung mga Israelita nang tuparin sa kanilang mga ninunuyan. Nakuha mo Huwag na. po kayong magpahayag. Tanong na po muna. Mamaya ka na. Mamaya na sa niya. Saan yung katuparan? So, sinasabi ko lang sa'yo, nasa Acts 13 Hindi, ano tanong? Wala ka na tanong, sir. Okay. Tanong. So, ang Ang tanong, sabi rito singular ikaw ang anak ko. Eh kung referring to nation of Israel, nakalagay sa Acts plural pa 13:34. sana. Basahin mo sa Acts 13:34 mamaya. Sir Ben, tanong po. So ngayon, Huwag muna ito. kayong magdiskurso. Sige, ito pa yung tanong. May binanggit kanina na si Jehovah ay Alpha Omega simula't wakas.
Tama. Oh. Si Kristo ba hindi Alpha Omega at simula't wakas? Ito po sagot. Ayon sa Apokalipsis 1:8, ang tinutukoy rito, Alpha at Omega, ay si Jehovah. Dahil ang pagkakilala nito, siya ay Almighty God. Granting na si Naniniwala Kristo, ka ba na yung Alpha Omega ay simula't wakas? ganito po, sagot ko. Ha? Una't huli. Naniniwala ka? Granting na, hindi, ganito po, sagot ko. Oh. Ang Alpha at Omega na tinutukoy sa Apokalipsis 1:8, walang iba si Jehovah ito dahil ang pakilalan po, Almighty God. So, siya yung simula't Hindi pwede si wakas. Kristo. Tama ba? Ngayon, Tama. ang tanong mo, patapusin niyo ko. Oh. Ang tanong niyo, pasimula at wakas. Oh, siya Oo. ba? Si Jehovah. Pasimula at wakas. The beginning and the end. O ngayon, bakit sinabi sa Hindi po, Revelation ganito po. 1:17 to 18 na yung beginning and the end napatay? Ito po sagot. Oh. Sabi rito, Ang huwag kang hindi po- matakot. Ako ang simula't wakas. Sir, Ubuhay, no namatay cutting ako. off. Wag niyo, Revelation moderator, 2:8. wag sana akong putulin. Moderator. Simula't wakas Eh, napatay. Hindi pa ako tapos eh. Ganito yan. Ang tanong ko, yung sabi niya, yung simula't wakas, si Jehovah. Ngayon, nasa Revelation 1:7 to 8, simula't wakas, napatay. Saka Revelation 2:8, una't huli, napatay. Oh. Ang tanong ko, hindi ba si Jehovah yon? Hindi po. Kasi namatay siya, inamin niya namatay siya. Sa Habakuk 1:12, si Jehovah hindi So namamatay. ngayon, pag sinabi bang yesterday, today, and forever, nagbago ba siya? Last question. Pag sinabi bang yesterday, today, and forever, nagbago ba yon? Ito po sagot. Hindi po niyo ginamit yan kanina. Saan Hindi niyo po nga. mababasa yan? Hindi niyo po Usapan ginamit. natin eh, Hindi yung niyo ginamit. ano- Gamitin niyo sa sikansta niyo. Sir Oh. Ben, sa sikansta sa tayo niyo, gamitin niyo. Masyado Huwag ka niyo muna matapos. itanong ngayon dahil hindi niyo pa nagamit yan. Bawal po niya sa debate. Dapat pala rito sa mga You cannot, hindi po Biblia usapan. the answer must be confined to your speech just delivered. Sige. Okay, sige. Ken. Sige. 10 minutes. 10 minutes pa rin. 10 minutes pa rin. So sinasabi na kanina sa Isaiah 6:1-3, hindi raw si Jehovah, si Jesus. Samantalang nakasulat sa John 12:41, na nakakita ni Isaiah yung kaningningan ni Kristo at sumulat siya patungkol sa kanya. Sino ba makikita ni Isaiah na isinulat sa NT? Sino? Sino nakita? Ba't nilagay yan dyan? So lalabas sinungaling yung ginagawang sinungaling ng Jehovah's Witness yung kasulatan. Kasi lalabas sinungaling to. Sinabi rito na si Isaiah ang nagsabi sa Isaiah 6, 1-10 kasi yun, binulag nila ang kanilang mga mata, pinatigas kanilang ulo. Kayo manumbalik sa akin o pagalingin ko. Sabi rin sa John 12, John 12 to 39-41. Sinabi ni Isaiah, sapagkat nakita niya kung gaano kadakila si Jesus. Nagsalita siya tungkol sa kanya. Kaya nga natutupad sa inyo ang hula na Isaiah sa dito. Nung hindi kayo nakakaunawa nung dumating siya, hindi niyo siya nakilala. Kaya sabi sa 1 Corinthians 2:8, hindi nyo sana siya pinatay. Pinala nyo. Sa Acts 3:15, pinatay nyo ang pinagmumula ng buhay. The source of life. Sa Acts 7:52, nagkwento lang si Esteban. Pinatay. Nagkwento ng ibang Diyos. Kasi pinapatayan yung mga nagkukwento ng ibang Diyos. Pero hindi nila alam
si Jehovah at si Kristo iisa. Oh. Yun yung nakita rin sa langit na hinabilinan ni Esteban ng kanyang espiritu. Si Kristo nung tao, inihahabilin niya sa Ama yung kanyang espiritu. Kaya nung si Esteban ay tao, kay Kristo naman niya hinabilin ang kanyang espiritu. Sapagkat nagsaama na yung Jehovah nyo. Naintindihan niyo? Si Yahweh, Jehovah, yan yung Diyos sa OT. Oh. Walang nakakita ng umiilaw na mukha niyan. Kaya pag sinabi mo, nakita na Isaiah, patay na sana siya. Ba't sinulat ni Isaiah ang nakita niya kung namatay siya? O, di ba? Logic lang yun eh. O, ang hindi nakita dyan, yung umiilaw na mukha ni Kristo. Na hindi matitigang nananaan sa liwanag na parang araw. Yan ang hindi nakita dyan. O, kaya nga yung kaningningan na yun, na nakanatiling lihim yun. Kaya nga sabi sa Matthew 17, nagbagong anyo si Kristo. At nakita yan ni Elijah at ni Moses. O sino ba yung nakikita ni Elijah at Moses na nagniningning ang muka? O, sino ba ang namit ni Elijah at Moses sa Old Testament? Hindi ba't ang Diyos na Jehovah nyo? Bakit sa Matthew 17 nakita nila si Elijah at Moses kausap yung nagniningning araw na mukha ni Kristo. Oh. Sabi sa Matthew 17, pagkaraan ng aning na araw, sinama ni Jesus si Pedro sa Tagutuan. Umakyat siya sa bundok, samantalang sila naroon, nakita nila nagbago ngayon si Jesus. Nagliwanag na parang ang araw. Oh, at pumuting parang busila kanyang damit. Yan din yung hindi sinasaad na ilaw ng mukha sa Revelation. Saka sa Isaiah 6, na sinamba ng mga kerubin. Oh. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moses at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Aba, sino ba ang kausap ni Elijah at Moses sa Old Testament? Hindi ba't si Jehovah niya? Paano makakausap niya si Kristo? Hindi pa sinisilang. Oh. Huwag niyong sirain ang kasulatan. Yan ay katuparan lang yan ng mga hula. Napakaraming dito yan. Sinabi rin sa Isaiah 43, may tinig lang sumisigaw sa ilan. Ipaghanda si Jehovah, yung Lord, yung Yahweh. Sabi niyo na yan, ang daan. Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Oh. Sino naganda? Oh. Sa John 1:22-23. Inamin ni Juan, ako yung tinig lang sumisigaw sa ilan. Ipaghanda si Jehovah ng daan. Si Yahweh ng daan. Oh. Ang Panginoon ng daan. Oh. Ano sabi sa Malakay 4:5-6? Bago dumating ang kahindik-hindik na araw ni Jehovah, ay darating si Elijah. Oh. Dumating si Elijah. Luke 1:17. Oh, isisilang si Juan Bautista, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elijah. O, sinabi sa Luke 1:43, sino ako upang dalawin ang aking Diyos o Panginoon? Sinabi ni Zakaria, ay ni Elizabeth. Nung nakita sila ni Maria, Diyos ni Elizabeth, yung nasa tiyan ni Maria, habang daladala niya si Juan Bautista na naghahanda ng daan sa Panginoon. Kaya nga sa Luke 1:76, sinasabi ni Zakaria, mauuna ka anak sa Panginoon. Luke 1:76. At magiging propeta ka ng kataas-taasang Diyos at ihanda mo kanyang daraanan. Oh. Kita nyo? Yun yung kataas-taasang Diyos. Oh. Kaya aralin yung mga hulat katuparan. Sinabi rin sa Marcos. Oh. Saka sa Matthew 17:12-13. Sinabi ni Jesus, dumating na si Elijah, hindi nyo nakilala. At si Juan Bautista ang tinutukoy niya. O, nakuha nyo. O, ngayon, sino yung binabautismo ni Elijah Juan Bautista sa Jordan? Ade yung Jehovah nyo. O, di ba? O, sino ang papayad ng langis? Ade yung espiritu niya, yung sinabi kay Juan sa John 1 namin, makikita kang darating na bababaan ng kalapate. Tinig niya rin yung naginanap sa Exodus 19-20. Tinig din ni Yahweh yung nagsalita doon, natakot yung mga Israelita. Kaya ang sinabi ni David, kapag narinig niyo muli ang tinig ng Diyos, huwag na kayong matigas ang ulo. O narinig niyo ulit ngayon, na inulit yung sa ilog ng Jordan.
Si Yahweh yung binobautismuhan, ni Elijah doon. Oh, mababasa niya sa Marcos 1:1 hanggang 4. Ito yung hula eh. Oh, ano sabi rito? Oh. Nakalagay oh. Itong mabuting balita tungkol kay Jesus na anak ng Diyos, nagsimula ito nang matupad ang hula ni Propeta Isaiah. Narito ang sugo ko na aking padadalang mauna sa iyo, ihanda niya ang iyong daraanan. Itong sinasabi ng sumisigil sa ilang, ihanda niyo ang daraanan ni Jehovah, yung Panginoon niyo. Tuloy niyo ang kanyang landas. Oh. Hindi ba't nasa Isaiah 43 yun? Hindi paghanda si Jehovah ng daan. Oh. Sabi niyo, si Jesus ang daan at katotohanan at buhay. Correct. Tanggalin niyo si Kristo. Hindi na kayo makakarating kay Jehovah. Dahil sinabi niyang, ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. Hindi niya sinabing we. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Tanggalin mo si Kristo. Hindi ka makakarating kay Jehovah. Tandaan mo yan. Oh. Dahil sinabi niya, I am. At yung hinula ni Enoch na dumarating dyan, kasama may laksa-laksang banal sa Judas 1:14-15. Eh, yung Panginoon ng Old Testament yan, hula si Enoch dyan na darating. O tapos, saan dumating yung Jehovah nyo sa Revelation? Wala. Walang dumating. Ang hinihintay ng tao, si Kristo. Revelation 22:20-21. Sinabi na nagpapatusalat nito, tiyak nang darating na ako. Amen. Sana dumating ka na, Panginoong Jesus. Naway ka na lahat ng pagpapala ng Panginoong Jesus. Hindi sinabi dyan na, dumating ka na Jehovah. Hindi Jehovah yung hinihintay ng lahat. Kundi si Kristo. Dahil sinabi ni Kristo yan, kahit dayain yung Biblia, sa 22:12-13 ng Revelation, si Jesus nagsalita dyan na darating na ako. Tala ko magantimpala ibibigay sa bawat isa sa inyo. Ayon sa kanyang ginawa. Akong Alpha Omega, una tuloy, simula at wakas. Si Kristo yan. Kaya nga sabi niya kay Juan, isulat mo. Eh si Kristo lang nagpapasulat niya ng lahat. Dahil isulat mo sa isang aklat. Sabi sa John sa Revelation 1:11. At ipadala mo sa 7 iglesia. At idinisgas dyan kung sino yung nagsasalita na yon na nakausap ni Juan na may 7 between. Wala naman sa Jehovah yung 7 between. Oh, tingnan nyo. Oh, 7 between, ibig sabihin 7 espiritu ng Diyos. Oh. Revelation 1:4. Oh, sumayin yung pagpapalit kapayapaan mula sa Diyos ng kasalukuyan nakaraan at siyang darating at mula sa 7 espiritu nasa ng kanyang trono. Oh, mula kay Yesu Kristo, tapat na saksi. Unang nabuhay sa mga patay, hari ng mga hari sa lupa. Oh. Ibig sabihin, nasa Diyos yung 7 espiritu. Oh, basahin mo Revelation 3:1. Oh, sino ba 3:1? Oh, ang Revelation 3:1 yung nagpasulat sa Sardis. O sino nagpasulat sa Sardis? Si Kristo. Ano sabi niya? Ito ang sinasabi ng may 7 espiritu ng Diyos. At may 7 between. O, si Kristo yun. Nakuha niyo? Kaya nga pagdating doon sa Revelation 4:5, ha? Yun ang Kristo. O, yung kordero, yung pinatay, may 7 espiritu ng Diyos na pinadala sa sanlibutan. Buong sanlibutan. Wala kay Jehovah yung 7 espiritu ng Diyos. Sir Ben, Oh. pag magtanong ba ako, pakiso yung makinig muna, no? Yung Isaiah 6:1, ang katuparan noon ay Juan 12:41. Tama po? Tama. Ngayon, sa ngayon po sa 12:41 ng Isaiah na sinipi po ninyo, sinabi ito ni Isaiah tungkol sa Kristo dahil nakita niya ang kaluwalhatian nito. Sino nakita rito ni Isaiah? Si Jehovah o yung kaluwalhatian ni Kristo? Kaluwalhatian ni Kristo. Si Kristo yan, hindi. Salamat, no? Eh siya nga si Jehovah. Yun Hindi pala si Jehovah nakita, no? Ito pa sunod na tanong. Ginamit nyo ang Gawa 3:15. Ang sabi, pinatay ninyo. You killed the agent of life. Nagmumula ng buhay. Eh, hindi po nyo tinapos. Sino ang bumuhay sa kanya maguli? O siya rin, John 2:19-22. Basahin natin. Ayon sa 3:15. Aminado ka ba na ang Diyos
Pataalan Sino naman yun? agad sinabi ko sa muli. O, yun na. Sir Ben, aminado Sumasagot ka ako. na Hindi si Chris. ko. Hindi pa ako tapos magtanong. Makinig ka muna, sir. Aminado Sige, ka tinatanong dito mo, si siya bumuhay eh. Cristo. Sa gawa Oh. 3:15 siya ay namatay. Tama? Wow. Okay. Ngayon, sa Habakuk 1:12, si Jehovah ba'y namamatay? Eh, yun na nakahula. Mamamatay, pero kaya niyang buhay sa sarili Hindi. niya. Kaya, Ano ang walang mabasa kamatay. sa Habakuk 1:12? Mamatay si Jehovah o hindi siya namamatay? mamamatay. Masisira yung tipan. Isaiah 53, Tika, 1 to tika. 12. Parang baliktad ang sagot ni Tatay Ben. Basahin ko po para sa mga Tama yung Habakuk, tagapakinig. Ang sagot niya, si Jehovah raw ay namamatay. Ito po sabi ng Habakuk 1:12. Ibig O sabihin lang ng Jehovah, o mamamatay. aking Diyos, aking banal na Diyos, hindi ka namamatay. Isa na nga nagsasabi na totoo. Sabi mo, Sir Ben, namatay si Jehovah. Sabi ng Dito Biblia, yan. hindi siya namamatay. Pasasagot ako, paliwanag ko. Yung sa amin, yung Huwag yung sa amin, yung nagkataon tao sa lang Biblia. yung namatay. Nakuha mo. Huwag yung sa amin. O, ito tanong. Kaya nga. Sabi mo, Yung, noong nakita ni Esteban sa gawa 7:56, sino ba ang nakita? Ilan ba ang nakita ni Esteban doon sa langit? basahin mo sa 60, isa lang. 760, basahin mo, isa lang yun. Di, 7:56 ang tanong ko. Kaya nga sa 60, isa lang. Sinong nakita niya sa Pero, 7:56? Panginoong Jesus, wag mo na po. O, mo lang ang ginamit. Wag mo na po silang panagutin. Sinabi bang nyo? Ay, pag sinabi wag Ang sinipi po ninyo, 7:56. Oo, sinabi, kaya nga sa 60, tuloy mo. nakikita ko ngayong bukas ang langit at nakatayo sa kanan ng Diyos ang Oh, anak hindi ng literal tao. yan. Ilan na nakita niya? Aba, yung kanan dyan, hindi literal na kanan yan. Nasa influencer yan. Kanan na kapangyarihan. Okay, thank you. Oh, Ngayon, kapakitaan, ganun sunod. yan. Itong Oh. Mateo 17 na nagpakita, nakita na yung nagliwanag ang mukha ni Jesus. Oh. Yun ba'y literal o pangitain? Aba, sabi ni Kristo, huwag niyo sasabihin sa kanila, hindi ako namamatay. So, ano malabas, pamitain ng mga alagad. O pangitain. Kaya Okay. pinag-uusapan Ngayon, nila dyan, kamatayan ni Kristo. Na umiyaw mo. ito ba ang Isaiah 43? Oh. Daan ni Jehovah. Oh. Pareho ba yung si Jehovah mismo ang darating o daan ni Jehovah? Magkapareho hindi? Ipaghahanda nga ng daan si Jehovah. At yung sumisigaw Ano bang ay mababasa ang napataparan si Juan darating? Bautista. O, sino sumisigaw dyan? Di ba si Juan Bautista? Sino pa kasunod? Si Jehovah. Babasahin ko. Sabi rito sa 43. Dalawa kasi naman ng hula na yan. Isang tinig, saka isang paghahanda. Ikaw talaga. Hawanin ninyo ang dadaanan ni Jehovah. O, di Ano ba? ibig sabihin ng dadaanan ni Jehovah? Si Jehovah mismo naging Kristo? Oo, binautismo niya ni Elijah. Di ba sinabi ko na sa iyo? O ngayon, nung binatismohan ni Oo. Kristo, ani Juan Bautista si Kristo, Elijah yan. may tinig. Oo. Kaninong tinig yon? Ang sabi, itong aking anak. Kaninong tinig yon? Kay Kristo din. Sinong Diyos? Dinalap niya na sa Exodus 19. Ang sabi ng Nakatayo siya sa tinig, bangka. Sir Ben, di ba, nalala mo Sa sabi ng amin, siya rin tinig? yan. Oo, Ito, siya rin yan. Ito ay aking anak. Oo, Aminado kasi kayo na pagkaganap tinig sila ng ng ama? 30 years old, sa Numbers 4:3, Ben ang tawag. Ang tawag sa kanila ay Son. Hindi, wala ka dyan sa numbers. Doon tayo sa noong gibatismon si Jesus. Sa Numbers 4:3 Yung nga yari yan. ng tinig, ang sabi ng tinig, Sir Ben, huwag ka muna magsalita. Hindi pa Ito. matapos. Ang sabi ng tinig, ito aking anak. Aminado ka tinig ng ama yon? Hindi, Sagot po. tinig din ni Kristo yan. Tinig lang din ni Kristo sabi sa amin. sabi ng tinig, ito ay aking anak. Oh, Aminado ka, tinig ng Bakit? ama yon. nanganak ba yung Diyos? Kasi inangkin niyang anak niya si Kristo. Kaya Oh, tanggap mo na sana yun ang tinig nanganak ng sa ama. amin yung Diyos sa Patri, hindi nakakaanak na literal ang Diyos. Ay, mga kaibigan. Oh. Ah, Si Elijah Okay. na nga sinabi na nga si Yahweh, binobotismohan ni Elijah, yung Jehovah mo, tanong ka pa ng tanong. Si Jehovah na ibinobotis. Sige. mga kaibigan, yung paksa kasi ni Sir Ben, pangalawang stand niya, hindi pa niya napatunayan na si Jehovah sa Old Testament ay naging Kristo sa New Testament. Hindi nga niya masagot yung tanong ko kanina na
kapag si Jehovah ay naging Kristo, ibig sabihin si Kristo ay anointed. And tanong, sinong nag-anoint kay Jehovah? Who anointed Jehovah? Kasi hindi pwedeng si Jehovah mismo magbubuhos ng langis sa kanya na siya ay papahiram mismo ng kanyang sarili. Dapat mayroong ibang magpahid o mag-anoint sa kanya. Hindi pa niya nasagot yan. Dahil walang nag-anoint kay Jehovah. Nobody anointed Jehovah. Therefore, si Jehovah hindi Christ. Hindi siya si Kristo. Yan ang isang logic dyan. Ngayon, yung sa Isaiah 6:1 na nakita ni Isaiah si Jehovah, ay ipaniliwanag dito ni Apostol Juan noong kanya sinipi ang 12:41. Ano ba talaga nakita niya doon? Si Jehovah ba talaga yung personal? Ay balikan natin ang 12:41 ng Juan. Sinabi ito ni Isaiah tungkol kay Kristo dahil nakita niya ang alin? Kaluwalhatian ito. Oh. Si Yung Kristo. kaluwalhatian ni Kristo, yun ang nakita ni Isaiah. Pati unang nakita. Oo. At ito ngayon nangyari noong ayon sa Matthew 17 na nagbago yung mukha. Yung tinatawag na transfiguration. Nagiba yung figura. Maging parang araw yung mukha ni Jesus. Hindi si Jehovah yun. Hindi si Jehovah. Ayun. Ginamit niya ang Gawa 3:15. Ang tanong ko nga, sabi rito, pinatay ninyo yung ahinti ng buhay. Ang tanong ko, kung si Kristo ito namatay, si Jehovah ba namamatay? Sabi niya namatay daw. Ay, nakapambihira, Sir Ben. Sinalungat mong Habakuk 1:12 ang sabi, O Jehovah, hindi ka namamatay. Hindi ka namamatay. Sino nga nang nagsasabi na totoo? Sabi ng Habakuk 1:12, si Jehovah hindi namatay. Sabi naman ni Sir Ben, namatay si Jehovah. Maling-mali. Kasi, ang namatay ay si Kristo. At ang nagbuhay muli sa kanya sa 15, sabi rito, samantalang pinatay ninyo ang punong kinatawan para sa buhay, pero binuhay siyang muli ng Diyos at nasaksihan namin iyon. Ang Diyos na Ama ang ito po rito na nagbuhay sa kanya. Kaya magkaiba yung Kristong namatay at siyempre iba naman yung Diyos na bumuhay muli sa kanya. Very simple logic yan. Ayun. Ginamit niya itong hula sa 40, talatang 3 ng Isaias. Ang tanong ko sa kanya, sino ba ang darating dyan? Si Jehovah mismo? O ihanda o ang daan ni Jehovah? Ibalikan natin. Ito ba'y patunay na si Jehovah ay naging Kristo? May sumisigaw sa ilang, hawanin ninyo ang dadaanan ni Jehovah. Wala namang punto rito na si Jehovah naging si Kristo. Ang hulang ito ay tumutukoy na mayroong isang maghahawan sa daanan ni Jehovah. Oo. Sino katuparan nito? Si Juan Bautista. Si Juan Bautista. Pero bakit sinasabi rito na dadaanan ni Jehovah? Sapagkat si Kristo po ay representante ni Jehovah. Pinadala ni Jehovah si Kristo. Sinugo ni Jehovah si Kristo. Sinugo ni Jehovah. Kaya, ang meaning ng salitang Jesus Christ ay Jehovah is salvation. Yan ang kahulugan ng pangalan Jesus. Jehovah is salvation. Ang tawag na kay Jesus kanina, binasa niya yung Gawa 3:15, agent of life. Bakit siya tinawag na agent of life? Dahil hindi talaga siya ang source of life. Si Kristo ay ahinti ng buhay. Iba naman yung ahinti ng buhay kaysa source of life. Sino ba talaga yung bukal ng buhay? Ito po, Awit 3:8. Tingnan natin. Si Jehovah ang tagapagligtas. Pinagpala mo iyong bayan. Si Jehovah talagang tagapagligtas. Siya ang source ng kaligtasan. Samantalang si Panginoong Kristo naman, siya ang agent of life. Ito pa, Gawa 36:9. Nasa iyo ang bukal ng buhay. Si Jehovah nito ko rito na source of life. Fountain of life.
So, ang ating pong kaligtasan, mula kay Jehovah, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tama naman yun na pag i-reject si Kristo, hindi tayo maliligtas. Ito naman doktrina ng mga saksi ni Jehovah na i-reject namin si Kristo. Bukas nga, isi-celebrate namin ang kamatayan ni Panginoon sa Kristo. Worldwide, meron kami celebration bukas. Commemorating the death anniversary of Jesus Christ, yung kanyang haing pantubos. Dahil alam namin, ang kaligtasan mula kay Jehovah sa pamagitan ni Jesus Christ. Pero maling-mali kapag ituro natin na si Jesus Christ, yan na rin si Jehovah. Mali yan. Yan ay isang malaking kalapastanganan. Dahil kailanman si Jehovah hindi nagbago, kailanman si Jehovah hindi namatay, kailanman si Jehovah hindi naging anointed, kaya hindi siya maaaring maging Kristo. Tandaan yung puntong yan. Sa Lucas 1:26, ginamit rin niya ito. Alam niyo mga kaibigan, napakaraming bala na pinaputok si Serben, kaya lang ni isa walang tumama. Ano ba ang sabi ng Lucas 1:76? Sundan ko lang kasi negative ako eh. Ang Lucas 1:76, hindi pa ito patunay na si Jehovah naging Kristo na sa New Testament. Wala po. Kaya, kahit hindi ko na ito babasahin, senong na panahon eh. Oo. Ngayon, ang sabi nga niya, di ba tanong ko, noong binatismuhan si Kristo, sa Mateo 3, mayroong tinig, ang sabi, ikaw ang aking anak. Tanong ko, kaninong tinig yun? Ang sagot niya, kay Kristo din yun. Wow. Madaling sabihin, pero ang sabi ng tinig, sa Mateo 3:17, itong anak ko. Ibig sabihin, ama siya. Kung si Kristo din yun, sana sinabi niya na ito yung apo ko. Ikaw ang apo ko. Mali. Sabi ng tinig, ito ang anak ko, ang minamahal ko at kinalulugdan. Very simple. Ang mayari ng tinig, yung ama. Sinong ama na tinutukoy dyan? Ito. Sa Isaiah 64:8. Dali Hello, mamaya lang tawag ulit ha. May urgent meeting ako. Thank you. Isaiah 64:8. Ito yung ama. Sino ba yung ama na umangkin na anak niya si Kristo na binatismuhan siya? Nasabi, ikaw ang aking anak. Si Kristo din daw. Sa kanya yan, kay Serben yan. Pero ang Biblia ang sagot ganito. Isaiah 64:8. Pero ikaw ang ama namin, O Jehovah. Ikaw ang ama namin, O Jehovah. Si Jehovah pala yung ama na tinutukoy. Hindi nag-ibinto si Kristo. Kasi nga, isipin mo, ang tinig mula sa langit. Nasaan si Kristo? Nasa Ilog Jordan. Tapos, may banal na espiritu pang bumaba sa anyo ng kalapati. Nakita ni Apostol Juan. Kaya naging Mesias, naging anointed one, si Jesus Christ. That's the time na nagiging siyang Kristo. Pinahiran, the anointed one. Kaya pag wala kayong mabasa na si Jehovah, anointed one din, mahina ang patunay na yan. Kapag ang topic si Jehovah, naging Kristo, ibig sabihin si Jehovah naging anointed. Ulitin ko yung tanong, sino ang nag-anoint kay Jehovah? Pag may mabasa kayo na merong ibang nagpahid kay Jehovah, tanggapin kong mali ako. Halo kami. Thank you. Question? Yes. Okay, question. Naniniwala ka ba na si Elijah na yung nag-vote kay Jesus sa Jordan, sa mga nilatag ko? Si Juan Bautista yon. Pero ayon sa hula, ang gawain ni Elijah, hindi pa katapos, ang gawain po ni Juan Bautista ay magkatulad, magkahawig sa gawain ni Elijah. Pero si Juan Bautista talaga yon. Hindi yun patunay na si Jehovah naging Kristo. Hanap ka ng ibang teksto, Sir Ben. Pambihira ka.
Sabi sa Matthew 17:12-13, dumating na si Jehovah. At yun ay si Juan Bautista, ay si Elijah. At yun ay si Juan Bautista. Paano mo mababali yun? Tanong po, Sir Ben, huwag kayong magdiskurso dyan. Ito, sige, ang tanong ko naman sa iyo, kapag ba tinanggal mo si Kristo, makakapunta pa kayo kay Jehovah? Itong sagot, wala sa usapan niyang tatanggalin o tinanggal. Wala yan. Sabi niya, Ang paksa po, patunayan kung si Jehovah naging Kristo. Wala kayo na patunayan. May karapatan magtanong, di ba? Walang makakapunta kay Jehovah kundi sa pamamagitan ko. Tanggalin natin si Kristo. Makakarating pa ba kayo kay Jehovah kung yan ang isang Diyos nyo? Wala na ba po kayong tanong? Wala na ba kayong tanong? Wala tayo sa usapan na tanggalin natin. Dahil sinabi ko na, ang kaligtasan mula kay Jehovah sa pamagitan ni Kristo, na agent of life nga siya. Hindi nga gano'n. Ako, ba't hindi yung God Almighty? Nakikijito. Ano mo tanong? Kung God Almighty yung Jehovah mo, ba't kailangan pa si Kristo? Sige nga. Ay, simple lang. Kasi si Jehovah ay meron siya kanya anak, inutusan niya ngayon. Paano ang gawin? Dahil makasalanan ng tao, hindi siya pwedeng direktang makikrelasyon sa mga tao makasalanan. Kailangan mo na ipadala ang anak ni Jehovah si Kristo upang kung tubusin Jehovah tayo. mo may anak pala, ilan ay Diyos mo? Ano pong tanong? Ulitin nyo? Yung Jehovah mo may anak, sabi mo, sinugoy anak niya, inutusan eh. Si At Jehovah sinasabi pero sa anak. Hebrew, Bakit? anak niya Totoo yun. ka ba? Ngayon, Yung sa Mateo nga. kung si Jehovah ay may anak, ilan ay Diyos Yung mo? sa Mateo 3:17. Sabi ng Diyos, itong aking anak. Tutol ka ba na si Jehovah yun? Nagkaanak si Jehovah. Ilan ay Diyos mo? Hindi problema kung ilan. Hindi yan punto. Ang punto, hindi mo na patunayan si Jehovah naging Kristo. Sabi mo, isa, dalawa, ganun ilan? Hindi yan ang paksa, Sir Ben. Diyos mo. Out of the topic po kayo. You're out of order. Ikaw Moderator, sabi mo, out of may order anak na po yung yan. Diyos mo, si Jehovah. Lugo, inutusan, Tanong dinotikmuhan po, ni Elijah. Tapos sinabi, Tanong dadaan po, kayo. dahil susunod na kami ni Joven. Susunod na. Sagot. Kung ilan yung Diyos mo ngayon. Kung may Ang anak paksa yung Jehovah, natin, ang paksa natin, patunayan mo si Jehovah naging Kristo. Sige daw. sabi niya, may anak daw yung Jehovah niya na inutusan si Jesus, na tinawag-tawag sa Hebrew na Diyos. Ngayon, ang tanong ko, kung Jehovah mo, ilan ay Diyos mo? Ganito ang sagot dyan. Juan 3:16, ang Diyos nagpadala ng kanyang anak. Ang dapat isagot niya, kung Hindi dalawa, po, hindi yung ano. wala po sa isyo, wala po sa paksa kung ilan ang Diyos. Wala po sa usapan niya kung ilan. Mali ang tanong mo, Sir Ben. Gawa ka ng iba. Wala raw usap. Ilan ba yung Diyos na pinakikilala ng Biblia? Isa o dalawa? Wala po sa paksa yan. Ilan ang Diyos. Ang paksa po, hindi mo na si patunayan Jehovah na si Jehovah ay naging Kristo. Yan ang patunayan. Ngayon, ito tanong ko, si Kristo ba ay hindi bukal ng tubig na nagbibigay buhay gaya na sinabi mong Jehovah mo? Wala pa rin sa tema yan. Wala tayong Sabi topic mo, ang mabukal ng buhay na yan. ang tubig na Patunayan nagbibigay mo ng na si buhay. Jehovah naging Kristo. Wala Sabi tayong mo, bukal ng buhay. Ang nagsabing Ano siya, bukal na water filling buhay station? si Jehovah mo. Ngayon, tinatanong kita, si Kristo ba hindi tubig ng bukal na nagbibigay buhay? Sagot. Ay, nako, out of the topic. The question is irrelevant. Mr. Moderator. Kawawa lang ito kalaman. Hindi Wala na, wala sa nakakasagot. topic ang kaibigan natin. Sir Ben, Ngayon, ito pa tanong. Pag sinabing yesterday, today, and forever, nagbago ba siya? hindi yan patunay na siya ang Jehovah na naging Kristo. Yesterday, today, and forever, nagbago ba siya o hindi? Ang tinutukoy dyan na si Jesus, the same today, yesterday, and forever, hindi yan tumutukoy. Hindi. Makinig ka muna. Yesterday kay Kristo dyan. Ano yesterday kay Makinig, Kristo? makinig. Sir Ben, makinig po. Hindi yan tumutukoy sa pagka-Diyos. Huwag mo isali yan. Hindi mo Wala na bang tanong? Walang pagka-Diyos dyan. Ako po. Walang pagkatao dyan, walang pagka-Diyos. Tumutukoy yan sa sabi sa pagkapangulo ni Isaiah Kristo. 43:11, darating yung Jehovah mo. Ngayon, saan sa talata sa Biblia
na yan ang hinihintay ng lahat ng tao na darating. Pakiulit yung tanong. Oh. Saan sa Biblia, sabi mo, darating yung Jehovah mo, saan nakasulat sa Biblia na yung Jehovah mo ang hinihintay ng lahat ng tao na darating? Hindi ko naman sinabi na si Jehovah ang hinihintay. Ikaw lang may sabi niyan. Huwag mo akong tanongin yan. Problema mo yan. Hindi ko sinabi yan. Revelation 20:21 eh. Ang hinihintay lahat ng darating Hindi ko ginamit yan. Kayo, hindi ko binasa yan. Problema mo yan. Tagay mo pala, lilis eh. Biblia Hindi usapan ko binasa yan, Sir Ben. Ito. O ngayon. Huwag Oh, kang ito magtanong. Problema mo yan. Ikaw na gumamit. Hindi ako gumamit yan. May pinag-iisa ko nga eh. Dahil iisa darating. Sinabi ni Enoch. Oh. Okay. So, ngayon. Conclusion. No? Ngayon makikita niyo mga kapatid, itong Jehovah's Witness, dala-dalawa yung Diyos. Na may nagsugo, may sinugo, may ama, may anak. Anong klaseng aral yan? Ano? Sino yung taong maniniwala sa inyo na ang Diyos ay nagkakaanak? Iisa lang. Maging si Satanas sa Judas 2:19 ay sinasabing iisa lang ang Diyos. Oh, at nanginginig pa. Sinabi sa Judas 1:25, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas. Sinabi sa 2 Corinthians 8, iisa ang Diyos. Ngayon, dalawa Diyos nyo. Pagdidiwang nyo pa bukas, kuno-kuno. Ano? Ang kamatayan niya sa krus, sino ba siya sa inyo para mamatay? Iniligtas niya ba kayo? Hindi niyo naman siya Diyos. Sa amin, ang namatay Diyos. Dahil yan ang dugo ng Diyos binigay sa amin. Hindi yan dugo ng tao. Diyos mismo. Oh. Sa inyo pala, walang naialay na Diyos. Kasi hindi niyo Diyos si Kristo. Oh, sino nagligtas sa inyo ngayon? Nga. Wala. Oh, yan ang mahirap sa Jehovah. Hindi alam yung araw ng Pasko. Ang araw ng Pasko ay pagpatay ng lalaking kordero. Sa ikaliligtas na inyong kasalanan. Kung anak yung pinapatay, demonyo yung Diyos nyo. Cruel. Oh, sapagkat hindi pinayagan ng Diyos na patayin si Isaac na bugtong na anak ni Abraham. Tapos gagawin ng Diyos nyo sa entiyan. Oh, binawal si Isaac. Bawal magpapatay ng anak, bugtong na anak. Huwag mong patayin si Isaac. Sa enti, nagpapatay yung Diyos nyo, anak pa niya. Anong klaseng mga aral yan? Doon kayo kay Moloch. Sa awit, 236. 206. Ano ba yun? Basta ando yung sa awit. Oh, napapatay ni Moloch yung pinatitigis yung dugo ng anak niya sa demonyo. Kanya ginawa nung mga Diyos nyo. Oh. Sinabi na ng si Kristo yung tubig na nagbibigay buhay. Sinabi ng may-ari ng aklat ng buhay. May-ari ng 7 espiritu. Siya rin yung ilawan ng bagong Diyos. Siya rin yung tubig na nagbibigay buhay. Sukat sabihin mong Jehovah magbibigay buhay. Lahat ng katangian ng Jehovah mo na kay Kristo. Lamang pa nga siya. Kaya ano pinatatanggal ko si Kristo, tinatanong ko kung makakapunta ka sa Jehovah mo. Ngayon, sasabihin mo, wala namang uusapan tanggalin si Kristo. Bakit nga? Unang katotohanan dyan, kapag hindi nyo tinanggap at tinanggal nyo si Kristo sa buhay nyo, hindi kayo makakarating sa kanya. Kaya nga, I am ang ginamit dyan. I am the way. May buhay. I am the truth. I am the life. Siya lang. Kaya nga, I am, hindi sinabing we. Kita mo na. Sa may bukas. At mas may kapangyarihan si Kristo dyan. Jehovah nyo. Dahil walang alaga. Tapos to, asa na ito ikarga? ang Jehovah nyo na pinagsulat sa New Testament. Wala. Matthew, Mark, Luke, and John. Alipin alam ni Kristo yan. Sa Acts. Si Lucas. Hindi, may bukas din na 25 kilos din gikan ni Sister Lina. Si Judas, Santiago. Lahat. Alagad. Ang problema lang, saan na ito pagpadala din? Kung Jehovah nyo. Sir Moderator, Okay. na kami. Ben, sandali lang ha. Tawag na ko ni Mo Robin ha. Okay, bye-bye. Tapos na ba? Tapos na? Okay, so sinabi dyan
Sa Acts 4:12, walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos. Si Kristo. Yan yung kaliligtas, kundi Jesus lang, hindi Jehovah. Acts 1:8, saksi ko. Gawin yung saksi ko. Lahat ng bansa, hindi saksi ni Jehovah. At yung sa Vulgate, source of life nakasulat yan. Kaya huwag mo sabihing ahente lang yan. Kahit tingnan sa Vulgate, source of life nakasulat sa Acts 3:16. At sa Judas 1:5 ng Vulgate, si Kristo na. Judas 1:5, Jesus na, bumitak ng dagat nung time ni Moises. At nilunod ni Jesus yung mga ay, hindi naniwala sa kanya. Basahin niyo yung Vulgate sa Kadoay, baka meron kayo. Okay. Kaya hindi na unawaan niya kung sino yung dumating, ano? Ang kita naman eh. At na sinabi. Okay, Tapos na. okay. Mga kaibigan, ikinalulungkot ko po, Alin, na sa dalawang tindig at konklusyon ni Sir Ben, ay hindi man niya talaga napatunayan yung kanyang proposition o topiko. Papatunayan niya na si Jehovah sa Old Testament ay naging si Yesu Cristo sa New Testament. Ang dami niyang ginamit na talata. Ang dami kong baga sa baril, shotgun. Daming pinaputok niyang bala na shotgun. Pero ni isa, walang napapatunay na si Jehovah naging Kristo. I'm sorry, Sir Ben, kasi marami na akong nakadebate na ganito eh. Merong yung Grace Gospel Church of Christ. Pero mahirap nila mapatunayan kasi yan. Kasi wala nga, ito po wala sa Biblia. Ngayon, halimbawa, yung Gawa 3:15. Ang sabi mo kanina, hindi payagan ng Diyos na mamatay ang kanyang anak. Binanggit mo yung Pasko. Isalungat ka dahil ginamit mo rin yung Gawa 3:15. Samantalang pinatay ninyo ang punong kinatawan para sa buhay. O patay. Si Kristo ito, di ba? Hindi ito si Jehovah. Kasi ang paraan ng Diyos, si Kristo ay haing pantubos. Sino tatanggap na kanyang haing pantubos kung siya rin si Jehovah? Lumalabas ngayon. Walang tatanggap ng haing pantubos ni Kristo. Ang punto rito, talagang namatay si Kristo. Dahil kailangan ng kamatayan. Kamatayan ng Mesiyas upang tayo mapatawad. Kailangan maitigis ang dugo sapagkat ang kanyang kamatayan ay ito yung kabayaran ng kasalanan na namanan natin o nakuha natin kay Adan at Eva. Yan ang punto sa Roma 5:19. Kaya, nagtaka ko bakit atrasabante yung teksto mo, Sir Ben huwag ka sanang magagalit, pero hindi ka yata marunong sa debate, no? Kasi yung ginamit mong mga talata, mga kaibigan, ginamit yung mga teksto, hindi po tumugma sa paksa. Kaya, I'm saying, hindi natin naman masisisi dahil yan lang ang makakaya niya. Kaya, sa bilang konklusyon, wala kaming, halimbawa, ginamit niyang Gawa 4:12. Ito rin tanggap din namin ito. Sabi rito, sa Gawa 4:12, wala kaming tutol rito. Walang ibang tagapagligtas dahil walang ibang pangalan sa ibaba ng lupa na ibinigay sa mga tao na ikaliligtas natin. Ay sino nagbigay? Hindi man ang pwedeng tawagin, sabihin niya na ibinigay kung ikaw rin na nagbigay. Ikaw nagbigay, ikaw rin tatanggap. That's nonsense. Ito ay tinatanggap namin ng kaligtasan, awit 3:8, magmula kay Jehovah sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Pero pag sabihin mo rito na ito'y patunay mo na si Jehovah, siya rin si Kristo, ay nako, maling-mali. Baka sa sunod, Sir Ben, no, kapaghanap ka na ng concrete evidence, scriptural, na patunay talaga na yung si Jehovah, na Almighty God, ay naging Kristo. Dahil si Jehovah ay hindi kailanman nagbago. Hindi talaga siya nagbago.
Sa kalagayan, siya hindi nagbabago. Kalagayan niya, siya ay espiritu sa kalagayan. Juan 4:24, ang Diyos ay espiritu. Kailanman hindi siya naging tao, hindi siya naging laman. Isinugo niya sa Kristo. Hindi naman pwedeng magdirekta siya dahil makasalanan tayo. Kailangan nga mediator. Kaya nga ginamit ng 1 Timothy 2:5, tagapamagitan si Kristo. Christ is the mediator between God and men. Kailangan ng mediator kasi makasalanan tayo. Kailangan mediator, hindi tayo perfect. Kaya, huwag ka magtaka na sabihin mo o tinutuya mo, may anak ang Diyos namin. Mismo si Kristo, nanalangin siya. Sabi niya, Ama. Di may Diyos siya, may Ama siya. Ba't mo tinututulan na may Ama si Kristo? Ang Ama, si Jehovah, tinawag niya si Kristo, anak ko. Si Kristo naman, ang tawag. Ayun, salamat. Salamat sa 6 na viewers namin. Salamat mga kaibigan. No? Ito naman ay lang naman, friendly argumentation. Walang hard feelings. Educational din ito. At least, maliban dito sa group at mayroon pa ibang nakakarinig, makakuha rin sila ng mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Na kailanman, si Jehovah hindi nagbabago, hindi siya nagiging si Jesucristo. Yan lang. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig, ano? So, maliwanag naman na si Elijah nagbobautismo kay Juan Bautista sa Matthew 17:12-13. Sabay si Elijah na nga nagbobautismo kay Yahweh, kay Jehovah. Tinatanong pa at closing na ba? Sige. Maraming salamat sa mga nakapakinig. Kami yung patripasyan na Ama ang napatay sa atin at hindi yan nagkaanak na dalawang Diyos. Maraming salamat. Pagpalain kayo ng ating nag-iisang Panginoong Hesukristo na siyang darating at simula't wakas. Pagpalain kayo.